Things are passed away. Wala nang mga lumang mga bagay. Nagsilipas na, naglaho na. Ngayon, bawang mga bagay na. Question. Hindi ka na ba nagkakasala? Saan nagagaling ang kasalanan? Old things. Mga lumang bagay. Hindi ka na ba nagagalit? Nagagalit pa rin. Hindi ba lumang bagay yan? Sabi ni Apostol Pablo, wala na yung mga lumang bagay. Naiinis ka pa rin. Nagsisinungaling ka pa rin. Gumagawa ka pa rin ng mga bagay na kamalian. All things, sabi ni Pablo, are passed away. Naglaho na ang mga lumang bagay. Nagkakaintindihan po tayo. Pero yung realidad, ang damay mo no? All things are become new. Ano yung new dito sinasabi niya? Heavenly. Yung buhay natin talaga heavenly na. O meron pa rin mga earthly things. Ano ang mali? Yung 2 Corinthians 5:17 na binabanggit ng isang puspos na tao o tayong umuunawa nito. Pagdating sa realidad, parang hindi totoo sa buhay natin yung old things are passed away and all things are become new. Dahil hindi siya reality. At by so, may I suggest to you some understanding from this. Kunana, ang sino bang nakipagkaisa kay Kristo? Yung kanina, binabanggit natin, the nature of men, the nature of Adam. Meron tayong sinful nature. Meron tayong earthly nature. Meron tayong Adamic nature. Ang tawag ni Pablo diyan, carnality, flesh, self, pare-pareho yan. Okay? All things are passed away. Sino? Yung mga nakipagkaisa kay Kristo. Tatlong bahagi ang buhay natin, mga kapatid. The spirit, the soul, and the body. Ano ang na-born again dyan? Yung tatlo? Hindi. Ang sinasabi ng Ephesians chapter 1, ang na-born again dyan, yung ating espiritu. Ang tawag doon, sabi ni Apostol Pablo, quickening, spirit. Binuhay mula sa mga patay yung ating espiritu, inargahan ng espiritu o ng buhay ng Diyos. Kaya we are, sabi ni Peter, partakers of His divine nature. Hallelujah! Nakibahagi tayo sa Kanyang kabanalan dahil yung divine nature na yun, banal na nature yun. So meron ka ng dalawang nature ngayon nung na-born again ka. The old nature, which is sinful, the new creature, which is divine. It is the nature of God. Tanong, yung ba Diyos gumagawa ng kasalanan? Sagutin niyo, nagkakasala ba ang Diyos? Hindi. Kaninong galing yung ating kapanganakang muli? Sa Diyos. Sa Diyos galing. Ang tawag dito ng John 3:9, binhi ng Diyos. Hindi sila maaaring magkasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhi ng Diyos. Ano yung binhi ng Diyos? Buhay ng Diyos. Ang naipaganap sa atin, ang naging new creature, hallelujah, yung ating espiritu, purihin ang Panginoon. Ang mga nakipagkaisa kay Kristo, ano ba yung nakipagkaisa kay Kristo? The spirit life. Yung espiritong yaan, na dati human spirit lang, dahil nawala yung espiritu ng Diyos nung magkasala si Adan, hallelujah, nawala, namatay. Pero eto ngayon, naparito ang anak ng Diyos.
upang magbigay ng buhay. I am come to give you life, and that you might have it more abundantly. Yung ipinanganak na muli, yung ating espiritu na na-born again, ang buhay niya, ang pinagmulan ng kanyang creature, hallelujah, galing sa Diyos. Espiritu ng Diyos, buhay ng Diyos. Kaya sabi ng Apostol Pablo, lumakad kayo sa Espiritu, hindi Holy Spirit yun. Lumakad kayo sa bagong kapanganakan, sa nature ng Diyos. Hallelujah! Kaya yung new creature na yan, all things are passed away. Ang tinutukoy niya na nag-pass away na, hallelujah, na mga lumang bagay, doon sa buhay, sa Espiritong ipinanganak ng Diyos, purihin ang Panginoon. Walang old things ang new creature. Galing sa Diyos yun. Hallelujah! All things are become new. Naging holy, naging divine. Kasi divine in nature. Kaya, mga kapatid, pag lumalakad tayo sa laman, magkakasala tayo. Dahil wala nature eh. Ako ganito lang. Gawan ako ng masama ng isang tao, wala lang, kikibig-balikat lang ako. O, kinuhanan ako ng halagang 180,000 ng isang pastor, hanggang ngayon hindi na ako binayaran. Wala lang, magkikibig-balikat lang ako. Gawan ako ng masama ng kahit na sinong tao, pagtawanan ako ng mga kapastoran sa tanlap, okay lang. Walang mawawala sa akin. Alam niyo kung bakit ganun lang ako? Hindi ako nagre-react sa mga bagay nito. Wala lang, alam kong nasa luma silang pagkatao. Kasi nature yun ng lumang pagkatao. Ang lumang pagkatao walang ginagawa kundi, alam naman niya yung masama at mabuti. Knowing good and evil. Kanya lang, moral lang ang buhay niyan. Wala kang maibalalagay dyan kundi good or bad moral. Sa atin noon, nung tayo nag-aaral sa ating panahon, good moral and right conduct. Tinuturoan tayo mag-opo, mag-man. Good moral lang ang pwede mong ilagay dyan, pero gawin mong holy yan, hindi yan magiging holy. Kasi yung nature niyan, unholy. Kasi yung nature niyan, unrighteous. Yung nature niyan, masama. Kaya normal sa taong gumagawa ng masama. Yun lang nasa puso ko, yun lang nasa isip ko, okay lang. Kung yun ang gusto niya, mabuhay siya sa lumang pagkatao, normal yun, dahil yun ang kalikasan ng lumang pagkatao. Ang hirap tanggapin itong araw na ito, dahil yung bagong pagkatao, hindi gumagawa ng kasalanan. Ang hirap maintindihan itong araw na ito kasi yung bagong pagkatao hindi nag-aasala. Dahil ang buhay noon, yung nature noon, yung kalikasan noon, kalikasan ng Diyos. Hallelujah! Kaya nag-react yung pastor na bisita natin noong unang araw. Binasa niya yung first John pastor, ang sino man nagsasabing hindi siya nagkakasala, sinungaling siya, win-win pala. Ang tinutukoy nun, lumang pagkatao. Dahil ang pagkatao, nature niya, ang magkasala. Pero meron kang another nature. Galing sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Born of God. Hallelujah. Glory to God. Oh, what a wonderful message. Meron tayong pag-asa kung ganun. Hindi mo ba? Pero mo, may nature ka ng Diyos, may kalikasan ng galing sa Diyos, eh kung ito pa lang pamumuhay mo, pwedeng hindi ka magkasala. Pero hindi ganun kabilis yun. Kaya kagabi, mga kapatid, pinag-usapan natin yung pag-unlad sa buhay kay Jesus. Okay? Ang tawag doon, sanctification. Ang sanctification pala, habang nako-conform ka into the image of the Lord Jesus Christ, sanctification yon. Habang lumalago ka pala sa buhay kay Kristo, sanctification yon. Pagpapasakdan yon. Kasi ang tinutumbok mong buhay, maging katulad ng buhay ni Jesus. At yun yung sakdal na buhay. Yun yung sanctified na buhay. Kaya yung nasa-sanctify, yung spirit life. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
medyo, alam nyo na, niripasa ko pang ng konting-konti lang, pero hindi na in detail dahil marami mga kapatid po tayo ngayon lang nakadalo. Ang dahilan ko, layunin ko kung bakit medyo nag-repeat ako ng konti doon sa mga nauna natin dahil mahihirapan nilang saluhin, okay, kung hindi nila malalaman itong foundation. Ito yung pinaka-foundation. Now, tignan niyo po yung first lesson nito sa 158, warfare, labanan na doon sa panloob, away noong spiritual na buhay at saka yung carnal na buhay. Yung carnal, sabi niya, yung laman ay, sabi niya, ang laman ay, you walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? The flesh lusted the spirit lusted the flesh. They are contrary with one another. Yung gusto ng laman, ayaw ng espiritu, yung born again. Yung old nature, yung galing kay Adan, ayaw niya ng mga bagay na galing sa Diyos. Yung namang espiritu, pinanganak sa espiritu, ayaw niya yung mga bagay na ayon sa laman. Magkaaway ang dalawang ito, kaya hindi ninyo nagagawa ang inyong nais gawin. Kaya ang Apostol Pablo ay nagsasabi, gusto kong maging mabuti, pero ang masama ay malapit sa akin. Kapag gusto kong gawin ang mabuti, ang masama, ang siya may bahagi ng katawan kong gumagawa ng kasamaan, mayroong katawan ang kasalanan. At yung isa pang katawan na sinasabi niya, katawan ng kamatayan. Dahil itong buhay sa laman, ginagamit ng kaaway upang patayin yung buhay na tinanggap natin sa Panginoon. Mayroong katawan yung kasalanan, mayroong katawan yung kamatayan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 8, sunod-sunod yan, ang sabi niya, sinong makakapagpalaya sa akin? Salamat na lang sa ating Panginoong Jesucristo. Sinong magpapalaya sa atin? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the Spirit. Paano kung lumalakad ka sa laman, lumalakad ka sa flesh? May condemnation yan. Pero kung lumalakad ka sa Espiritu, talagang walang condemnation yan. Batas yan. Kaya sabi niya doon sa verse 2, for the law of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Batas yun, yung batas ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus. Kapag ito ang ipinabuhay mo, lalaya ka sa kamatayan at kasalanan. Ito yung sinasabi niyang ini-introduce ni Apostol Pablo dito sa 2 Thessalonians 2:13 na sinasabi niyang yung salvation through the sanctification of the Holy Spirit. Saan tayo lalaya? Sa ano yung salvation doon? Hindi from the law of sin and death. Hindi doon sa curse of sin and death. Then, lumaya tayo dyan sa curse of sin and death na yan. By grace, through faith, it is the cross of the Lord Jesus Christ. Pero yung sanctification process na ginagawa ng banal na Espiritu, paglaya sa lumang pagkatao. Hallelujah. So there are two salvation na pinipresent dito. Ang kabuuan ng doktrinang ito, mga kapatid, yung dalawang presentation ng salvation, redemption. Idinadala tayo ng Panginoon doon sa original na posisyon. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay. Mukhang mahaba na yung aking introduction dito. Purihin ang Panginoon. Gusto ko sanang tingnan natin yung Spirit of Truth. Yung katuruan about sa mga bagay ng katotohanan. Pero bigla akong kasi ang daming correction, no? Ang daming basta. Kasi kung hindi mo nakuha yung mga unang mga aral at turo, posible kang sumabit. Posible kang ano tawag dito, baka matigsod ko kayo. Kaya iniwasan kong bigla. Iniwasan ko bigla. Delikado. Yeah.
Again, 2 Thessalonians chapter 2. Now, we beseech you, brethren, page 163. May book, okay. Okay. May book po kayo dyan, Madam? Meron po kayo? Hawak? Okay. Okay, very good. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, rapture ito, di ba? Maliwanag na ang kanyang sinasabi dito ay rapture of the church. Sabi niya, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, na parang bagang yung sulat, yung aral na ay galing pa sa amin, sabi niya. Page 163. As that day, kuna na, as that the day of Christ is at hand, para bagang malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kuna na dito, this is a prophecy. Let no man deceive you by any means. Huwag kayong padadaya sa anumang paraan. Ang espiritu ng deception ay totoong laganap sa ating panahon ngayon. Before the coming of the Lord, may darating na espiritu. And what is that spirit? It is the spirit of deception. Ang dami-dami. Kanina, binabanggit ko yung ilan. Yung mga deception, ng mga aral, na akala mo totoo, pero totoo, hindi totoo. Yung kanina po, binanggit ko yung ilang mga aral tulad noong Kingdom Rule Principle ni Miles Monroe. Katulad noong yung preaching about money ni Joel Osteen. Buti na lang Osteen pa, so hindi isang. Hallelujah. Okay. Katulad nung turo ni Joseph Prince na kahit ka daw magpakamatay, ligtas ka pa rin. Okay? Na kahit ka daw mambabae ka ng mambabae, ligtas ka pa rin. Dahil daw ang kasalanan mo, kompleto na ang binayaran ng Diyos. The wages of sin is death. Na kanyang interpretasyon dyan sa 6:23 ng Romans, the wages of sin is death. Yun daw kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao, yung kamatayan ni Jesus doon sa krus. Sa bahay mo ito, hindi bagbagana. That is deception. Okay? At marami pang mga iba. Talagang ang panahon natin ngayon ay full of deception. They preach money rather than Christ. Look at that. Okay? Banana. That day shall not come. The day of the Lord. Yung pagparito ng Panginoon. Yung pagdagit niya sa atin. The rapture of the church. Kasi yung sinasabi lahat, marami kasi nagsasabi, ito daw, pagdating ng Panginoon, the second coming, hindi po. Iba ang second coming, iba ang rapture ng church. Ang rapture ng church, hindi bababa dito sa lupa sa Christ. Ang second coming, bababa dyan sa Mount Olives. Second coming yun. Yung rapture ng church, ito yung sinasabi niya dito. Yung gathering together in the air. Yan yun. Hindi manandaog dito si Christ. Hindi siya makikita ng lahat ng tao. Hindi, second coming yun. Okay? Kunan na dito. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Hindi paparito yun, hindi mangyayari yung rapture. Except there come a falling away first. Sa Tagalog, pagkatalusira, paglayo sa katotohanan. Okay? Sa Griego, apostasy. Okay? Ang apostasy, ang ibig sabihin, pagtalikod sa katotohanan. Iniwan yung katotohanan at niyakap nila yung kamalian. Yan ang espiritong umiiral sa ating panahon ngayon.
Ang English na ginamit yan, socom. Na yung dating tinututulan nilang mga aral, ngayon niyayakap na nila. Iniwanan nila ang katotohanan. Ganyan ang marami sa mga iglesia ngayon. Nagkakaintindihan po ba tayo? Halos nahahati eh. Doropate pa so. Diyan sa bandang Mindoro, nahati talaga. Because of these teachings. Okay? Ang sabi niya, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Ano daw yung mangyayari sa mga huling araw bago dumating ang ating Panginoon? Ano daw? Magkakaroon ng matinding deception sa loob ng church. Iiwanan ng katotohanan, falling away. At ano daw? And that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Sino ito? Ito na ba yung Antikristo? Ito na po po, Pastor? Hindi. This is not the person of the Antichrist. Hindi. This is the spirit of deception. This is the spirit of Antichrist. Tignan niyo po yung book niyo. Tignan niyo po. Sabi niya, except there come a falling away first, okay, and that man of sin be revealed. Tignan niyo po yung pagkakasulat, man of sin. Mapapansin mo, grammatically, gamit tayo ng grammar, yung pagkakasulat dun sa man of sin is small letter. Tama? Pagkatapos, yung tinatawag niyang son of perdition, mapapansin mo, is small letter D. Ang ibig sabihin niyan, hindi siya noun. Hindi siya tao. Ang pagkakapresent niya ni Apostol Pablo, pronoun. Tama po, madam? Tama, wala ka na magagawa. Tama talaga. Hindi po tao ito. Man of sin, son of perdition. I-reveal muna siya. Itong reveal dito, mga kapatid, ang meaning nito, hindi yung lalagtad siya, magpapakita siya, magpapakilala siya, hindi. Ma-expose siya. Itong spirit of deception na ito ay makikita natin ng maliwanag na ito hindi totoo, na ito deception ito. Itong man of sin, son of perdition ito is the spirit of Antichrist na ang gagawin niya, magpapasok siya ng mga maling aral sa loob ng iglesia, which is happening today in our time. This is not a person. This is just a spirit of Antichrist. At ang dami na nating pinaniwalaan. Ang dami na. Hello? Napakaraming pagdaraya ng ating pinaniwalaan. Kasama na dyan sila Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Makita nyo sana, makita nyo Kita YouTube na nyo, tiraramidin na, ito yung katatao. Yung baptism ng kanilang sinasabing baptism of the Holy Spirit, yung buong congregation, I think, nasa 1,000 yung bilang ng mga tao sa auditorium. So, kung makikita nyo sa YouTube, ang tigtigir-gir sa amin. Nakita niyo po yun, napanood niyo yun. Tapos, ang kakatawa na amin. Kumuna na. Kumuna din. Uy, mamaya, ganun na yung dun sa likod. Kumuna na. Isa ko yun, yung baptism of the Holy Spirit na. Tawagin na nga, baptism of laughter, kung kunan na. No? Dagitan tin mapaspasamak ng tao.
Magtuturo yung pastor, nagsasalita siya doon, tapos bigla na lang tatawa. So yung buong congregation, nagtatawa na naman na. Tapos makikita mo talaga, ako mapagmasid ako eh. Makikita mo sila na talagang ginagawa-gawa lang nila. Oo, kung meron kang discernment, makikita mo, gaya-gaya lang. Yes. Yes. Ang pinag-uusapan natin dito ay mystery of iniquity. Mga kapatid, ano ba yung mystery na yan ng iniquity? Sino yung nagsabing imitation? May narinig kayo ba? So, ang mystery of iniquity ay imitation by deception. That is a mystery. Bakit mystery? Hindi mo makikita ng naked eye mo? Hindi. Dahil nakala mo, born again eh. Kala mo church eh. Yung ginagawa mo, ginagawa din sa iyo. Nasa loob, pumasok yung deception sa loob ng church, mga kapatid. At kailan ito nagsimula? Nagsimula ito ng 1951 pa. Hindi ka pa nabuborn again. Hindi ka pa sinisilang. Mabuborn again ka isang araw. Yung babagsakan mong church under deception na. I will prove it to you. Matagal na tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Tayong mga mangangaral, matagal na rin tayong nangangaral ng salita ng Diyos. Minsan mayroong nagtanong sa YouTube, sino daw ang may sala? Bakit hindi umuunlad, hindi nagmamature ang mga Kristiyano? Sino daw ang mayroong pagkukulang? Sumagot ako talaga dyan. Ang sagot ko, ang pastor. Ang daming nagbasa sa akin. Siguro mga pastor yun. Sabi, binigay namin yung best namin. Nag-aral kami, nagpuyat kami, nangaral, naggumawa ng sermon, etc. Binigay namin yung best namin. Bahala na sila kung gagawin nila o hindi. Sila ang may kasalanan, hindi kami. Yun ang mas masakit na katotohanan pa, na ibinigay mo yung best mo, walang epekto sa mga nakinig. Yun ang mas matindi pa doon. Hindi na bago ang buhay ng mga mananampalataya. 35 years nang born again. Ay, marites lakta, kaya buong ng aramilin ti ulit ni church. Ang pagpay sa pastora, good wine the bay at the church. Ayan. Adapay, kas na ganyan mo nga, mapangking ka pa so. Kasla, ganyan, yung kanyang presentation sa iyo, dalaing yung ganyan partner pa pa at ministry. Makita mo damdaman kayo, dyan naman yung church mo ba? Ay, coach, alam mo dyan young people mo. Yung ganun ba? Yes, ang daming ganito na nangyayari. Nakakapagtaka ba sa na? Hindi ba? Yung loob ng church, dapat banal yun eh. Hindi ba banal na salita ng Diyos ang ating tinuturo? Bakit walang epekto sa kanila? Bakit hindi sila nagbabago? Salita ng Diyos ang ating pinangangaral. Ano pa kaya kung salita ng tao? Yung kay Joel Osteen, salita lang ng tao yun eh. Hindi naman salita ng Diyos tinuturo niya. In-interview siya. Sabi nung interviewer, pwede bang malaman namin, Pastor, kung ano yung tinuturo? Sabi niya, hindi ako nagtuturo ng gospel. Hindi ako nagtuturo ng word of God. Anong tinuturo niyo? Good life. Paano yung mga tao? Paano sila makakarinig ng salita ng Diyos? Nag-i-invite ako kanya ng mga pastor na magtuturo ng word of God. Pero ako kanya tinuturo ko, good life, pagyaman. Yung sinasabi niyang good life. Pagkasunday ka, hindi ba deception yan? Pero kung tayo nga, nangangaral na, word of God yung tinuturo natin, hindi pa nababago yung buhay ng tao. Ano pa yung hindi pa salita ng Diyos yung tuturo mo? Principle of man. Di lalo nang hindi mababago. Ang paypa sa pastora, many years. Ang pipinyin tida, yung church. Suda mo lang. Uy,
Agkakabsat na kinaabo din. Saya, may sa mga church, may sa tinagan. Ang mamari tayo sa ang punta niyo pa sa mangyarihan. Tulungan din sa tanas na pirgin with the church. It is the spirit of deception. It is inside the church since 1951. Hindi mawawala yun. Hindi ko mawawala ko sa liwanag. Mawawala ko. Tapusin niyo yung school. Mawawala. Nawala po sa amin. Kasora. Nawala. Walang nagsisiraan isa man sa church. Wala. Lahat ng mga member ng church nag-iikabo. Walang hindi nag-iikabo. Pati bata nag-iikabo. Eh ang maganda sa amin, Pastora, lahat ng ikabo sa pastor pumupunta. Oo. Gumawa ko ng doktrina ko. Talagang i-establish ko yan. Na lahat ng ikapo, hindi ba yung lahat ng ikapo sa Levites pumupunta? Hindi naman ibibigay yan sa ibang lipi, hindi ba? Wala silang bahagi, wala silang mana, wala silang nakuhang lupain. Pero lahat ng 11 mga tribo, mag-iikapo silang lahat sa ang kanli-Levi. Ang mga Levites na ito, sila yung mga naglilingkod sa templo, sila yung mga naglilingkod sa Diyos. Sila mga pinili, hinirang ng Panginoon. Diyan nagpupunta ang ikapo. Hindi sa air condition, hindi sa mga kurtina, hindi. Sa pasto. Amen. I agree with you. Purihin ng Diyos. Kaya kami, umpisa pa lang, ang mga tithes na pupunta sa pastor. Amen. Hallelujah. Kaya, nung ako nagpapastor, sa akin na pupunta yung ikapo. Pati yung mga nagagaling sa abroad, sa akin na pupunta ang ikapo. Sa akin bumabagsak ang ikapo. Magkano natatanggap po, Pastor? Wala lang, 62 to 65,000 monthly. Yung ganun. Hindi mainam. Hindi po ba? Dahil dito, ang Pastor Jason, dahil tinuruan ko mag-ikapo ang lahat ng mga member ng church, maging matapat sa pag-iikapo, ang Pastor Jason naman, nag-iikapo sa akin ng ikapo. Kaya alam ko kung magkano yung pumapasok sa kanya. Yung huling ikapo niya sa akin, mahigit 5,000. Ibig sabihin, tumanggap siya ng 50,000 ba ito? Andiyan ko ba yan? Amen. Pinakamababang types niya sa akin, 4,300. Ibig sabihin, yung pinakamababang natatanggap niya sa loob ng church, 43,000. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kung ang lahat ng mga tao sa loob ng church, matututo lang mag-ikapo, walang pasto na maghihirap. Amen. That's right. That's right. Amen po ba? Amen. Of course, yes. Kanya lang, iba-iba tayong organization. May iba-iba tayong sistema pagdating dyan sa mga ikapo. Kumisan, 50-50, 40-60, kasi nga, sabah-sabali. So, nasa inyo na yon kung paano nyo. Kaya maganda kung independent ka lang. Marami buti kayo kung independent ka mas maganda. Yung dadyay na talaga. Yes. Sa purihin ang Panginoon. Sa lahat sa aming pastora, walang labas, lahat nag-ito. Wala ka makikita ng nagsisiraan. Dati. Pero itong panahong ito, wala ito. Eliminated. Bakit? Talagang ibinalik natin ang aral ng mga apostol. Purihin ang Panginoon. Amen. Ang sabi niya, makikilala kayo sa inyong pag-iibigan sa isa't isa. Pero kung kayo'y nagkagagatan sa isa't isa, sabi niya, mag-ingat kayo, baka maubos kayo. Hindi po ba? Yeah. Bumalik lang kami sa aral ng Pentecost. At ano nangyari? Talagang nabago ang church. Hindi naman instant. Hindi naman. Sa akin, umabot ako ng 7 taong pagtuturo ng walang tigil dito. At nagtagumpay tayo. Hindi ganun kadali, pero nagtagumpay tayo. Purihin. Now,
Anong mangyayari daw before the coming of the Lord? Magkakaroon ng deception. At ang deception na yan ay nakikita na natin ngayon. Ano yung deception sinasabi ko? Makikilala kayo sa inyong pag-ibigan sa isa't isa, pero ang church nag-aaway sa isa't isa. That is religion. That is not Christianity. That is religion. Amen po ba? Sa inyo po, Ate Jenny, wala pong ganon? Meron. Kaslang ay uray sa dito papanan at dalagtahan. Tapos sasabihin natin, there is no perfect church. Tama? Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng perfection? Ganap. Yung ganap ang ibig sabihin, yung buhay nila nahubog sa buhay ni Jesus. Sa purihin ang Panginoon, kita tayo ba? May deception na mangyayari. Ito ay hindi person ng Antichrist. This is just the spirit of deception. Hallelujah. Inu-oppose niya lahat, okay, na who opposed exalted himself above all that is called God. Saan ito? Nasa loob siya ng church. Yung spirit of deception na ito, nasa loob ng mga iglesia, na ang sabi ng Revelation, aklat ng Revelation, yung kanyang luklukan, nasa loob ng iglesia. What is the seat of Satan? The seat of Satan is the old sinful nature. Doon siya nag-ooperate. Kaya nga, pagka may kabuluhan na ganyan sa loob ng iglesia, hindi mo siya matawag talagang iglesia ng Diyos. Bakit? Eh wala yung pag-ibig, absent yung pag-ibig. Kung nagmamahalan sana sa isa't isa yan, wala na tayong sasabihin ba talagang iglesia ng Diyos niya. Okay? Pagkatapos sabi niya, so that He, as God, seated in the temple of God, showing Himself that He is God. Mga kapatid, history repeat itself. Nangyari na ito. Doon sa Exodus chapter 32 verse 5, ang sabi ni Aaron, tomorrow is the day of the Lord. Yung Lord ng pagkakasulat doon, all capital letter, yung Lord na yan na all capital letter, ay ginagamit lamang sa Almighty God. Hindi pwedeng gamitin tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat lamang, na lumikha ng langit at ng lupa. Hallelujah. Si Elohim, si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos. Siya lang ang may karapatang gumamit ng title na yan. Biro mo si Aaron, nag-declare siya na tomorrow is the day of the Lord, na ang sinasabi niyang Lord, yung makapangyarihang Diyos, buong puso mga tao na yun, pumunta doon sa altar na yun na kanilang ginawa, pero hindi yung Diyos ng Biblia ang kanilang sinasamba. The golden calf is another God. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Hindi ba sa ating puso, pag pumupunta tayo ng araw ng linggo sa ating mga pagsamba, sa iglesia, sa church, hindi po ba ang ating buong puso, kaya tayo pumupunta doon para sambahin ang Diyos. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po ba? Amen? Pero baka hindi yung Diyos ng Biblia na pupuntahan natin. Hey, come on. Baka yung nakaupo doon sa loob ng church, baka yung Antikristo, yung deceiver. Eh, andyan ba kayo? Kasi yun ang kanyang gustong luklukan. Yun yung gusto niyang upuan. Why? Because the church is the center of worship. How art thou fallen, O Lucifer, son of the morning? May malaking pagkakaiba siya kay Christ. Si Christ hindi son of the morning. He is the bright and morning star. Hallelujah! Amen. Si Lucifer, yung son of the morning. Pero ano sabi niya? Uupo ko doon sa mataas pang upuan
ng mga anghel, yung gusto niyang upuan, yung luklukan ng Diyos. Makikita mo yan sa Isaiah chapter 14. 12:14. Ang sabi niya, I will sit also. Tignan niyo ha. Hindi siya nagtagumpay na upuan ang trono ng Diyos. Isipin mo, 1/3 ng mga angel na deceive niya. 14:12. Na-deceive niya yung 1/3, kung 1,000,000 yun, 300,000 yung sumama sa kanya. Kung 1,000,000,000 yung mga anghel, ang ibig sabihin 300 million, higit pa yung sumama sa kanya. Na ang gusto niya, maluklok siya doon sa trono ng Diyos. Bakit? Dahil ang gusto niya worship. Dahil gusto niya siyang sambahin at hindi siya yung sumasamba sa Diyos. Then I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the Lord. Saan yung lugar na yan? Mount of the congregation in the side of the north. Sa Psalms chapter 48 verse 1 and 2, makikita natin yung lugar na yan. Kung anong lugar yan, malulocate natin yung lugar na yan. Kinakanta pa natin ito ng 1980s. Yung awit na, Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountains of His holiness, beautiful for situations, the joy of the whole earth. Anya ka na? Is Mount Zion, the side of the Lord, the city of the great King. Anya ka na? Is Mount Zion, the side of the Lord, the city of the great King. Psalms 48, 1 and 2. Yun daw, side of the north na yan, na gusto niyang upuan, yan daw ang Mount Zion. Na gustong upuan, gusto niyang luklukan. Alam niyo po kung anong lugar yan? Yan yung exact location where Solomon built the temple. It is the center of worship. Ngayon, approve na lahat. Kung hindi nga lang nag-giyera yung mga yan, diyan sa Middle East, baka tinatayo na yung third temple ngayon. At yung third temple na yan na itatayo, diyan lulok-lok si Antikristo, the person of the Antichrist. Ay, hindi ba kayo, hindi ba nararamdaman ito? At talagang malapit nang dumating ang Panginoon dahil ang third temple ay tapos na ang kanyang plano na i-dito. Ang mga materials ng third temple ay kompleto na, mga kapatid, itatayo na lang. Noong panahon ng Solomon, nung kanyang itayo ito, ang third temple ay balot ng ginto. Ang mga gamit ay mga ginto. Yung Ark of the Covenant, balot ng ginto. Yung kanilang Christmas, balot ng ginto. Napakaganda ng first temple. Ibabalik nila sa ganitong kagandahan ang third temple. Trillions of dollars ang inihanda para itayo ang third temple, mga kapatid. Ano kaya ang magiging itsura nito? Ang location yan, nakalocate yan doon sa Mount Zion. Hello? Nagkakaintindihan? Bakit? Kasi yan ang sentro ng worship. Yan ang templo. Kaya kita mo sila, kahit sila ay nasa malayong mga lugar na, pagka sila'y nananalangin, pagka sila'y sumasamba sa Diyos, kumaharap sila kung nasaan yung templo. Because that temple is the center of worship. Pero mga kapatid, mayroong spiritual Zion. Ano yung spiritual Zion? Tayo, the church. At yan ang talagang inaway ng diablo. The church
Antagonize niya yan. Katulad ng antagonism na ginagawa ng mga Arab countries against Israel. Si Satanas, sina-antagonize niya rin yung church para makuha niya yung luklukan sa church. Why? Because of worship. We are the spiritual Zion Church. Anong gusto niya? Worship. Nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid. Yeah. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Ito po ay prophecy ng panahon ni Pablo. Pero ngayon, this is reality. Di ba talagang malapit nang dumating ang Panginoon? Remember, ye not that when I was with you, I told you these things, and now you know what withholdeth, that He might be revealed in His time. Pangalawang binanggit yung salitang revealed. Dito sa revealed na ito, mga kapatid, talagang magpapakilala si Antikristo bilang Diyos. Yung itatayong third temple, talagang uupusin niya. This is the person of the Antichrist. Talaga? Yan ba? Oo. Tingnan ninyong mabuti. Kanya lang daw, hindi pa siya nahahayag, hindi pa siya nare-reveal, hindi pa siya nagpapakita, hindi pa siya nagpapakilala. Kasi daw may pumipigil pa. Ang pumipigil, mga kapatid, ang church, na puspos ng banal na Espiritu. Yung iba sabi nila, the Holy Spirit. Yung iba sabi nila, the church. Ako ang tingin ko, yung church na pinuspos ng banal na Espiritu. Yan ang pumipigil. Kaya hindi pa nahahayag yung kanyang takdang panahon. Kasi si Pastor Roland, hindi pa kinukuha purihin ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. For the mystery of iniquity, ito yung title natin. The mystery of iniquity that already worked, na gumagawa na, only He who now letteth will let until He be taken out of the way. Then shall that wicked be revealed. Tignan niyo yan. Shall, wala na, that wicked be revealed. Mapapansin nyo, ang pagkakasulat dito, capital letter, yung wicked. Yung wicked na ito yung person of the Antichrist. Tao ito. At ako naniniwala, matured na ngayon ito. Okay? Nandito na ngayon sa lupa ito. Naghihintay na lang ng proclamation. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! The Lord is coming very, very soon, Pastora. At ang sabi niya dito, whom the Lord shall consume with the spirit of His mouth, and shall destroy with the brightness of His coming. Yung brightness of His coming, this is the second coming. Even Him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. Church ito, maliligtas sana sila, pero dahil sa hindi nila inibig ang katotohanan, mapapahamak sila. At ang sabi niya, and for this cause, dahil dito, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie, upang kanilang paniwalaan ang mga kasinungalingan. At ang sabi niya, at sila ay dinala ng Diyos sa malaking kamalian. Ang church ang tinutukoy niya dito. Hallelujah! Ang church ngayon, nasa malaki ng kamalian. Namumuhay sa kamalian. Sabi Kristiyano, sabi, totoo ako, nasa katotohanan ako, pero tingnan mo yung buhay, unrighteous. Look at this. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? We know what is true. And this is truth. Nakikita natin ng mukha nito. And you know who are these people? They are the harlots. Hindi sila yung bride. So, ang dalawang ito, ang mystery of iniquity, the harlot and the bride, which represents the tares and the wheat. Okay?
Bagamat magkaiba ito, pero parallel itong kumikilos. Kahit pangalong panahon pa ni Adan, nandoon na itong mystery o pinipiliin na ito. Ang hiwaga ng kasamaan ay matagal nang nangyayari. Pero higit ngayon. Itong mystery kasi hindi mo makikilala eh. Kaya mystery eh. Mayroong hiwaga eh. Akala mo ito, born again eh. Yung church, ang tinutukoy niya dito, na nandito sa loob ng church, yung mystery of iniquity. Akala mo palay, damo pala. Hello? Akala mo Kristiyano, hindi pala totoo. Kristyanuhan lang pala. Paano mo ngayon makikilala itong mga ito? Kasama natin ang mga ito. Sa mga pastorals movement natin, kasama natin ang mga ito. Na sinasabi ng Apostol Pablo, humiwalay kayo sa kanila. Nagkakaintindihan po ba tayo? Andiyan po ba kayo? Amen. Ang ilan sa kanila, gusto nila, gayahin mo ba sila? Pero ang totoo, hindi sila totoong Kristiyano. They are tails. Namumuhay sila sa kasamaan. Anong sasabihin nila sa iyo? Nagpapalayos kami ng demonyo kapag nila kay Christ eh. Nagpapagaling kami sa pangalan mo. Nagpapahayag kami. Nag-i-interpret kami ng mga tongues. Nagpo-prophesy kami. Pero ano sabi ng Panginoon? I never knew you. Kailan ba tayo nagkakilala? Hindi ko kayo kinakilala kahit kailan. Kahit minsan hindi ko kayo nakilala. Hindi tayo nagsalubog dyan sa Santa Iglesia. Hello? I never knew you. Mapagawa ng masama. Hindi ba totoo yan? Maraming gumagamit ng mga gifts. Nagpo-prophesy. May kilala nga kayong ganyan eh. Nakakasama niyo pa nga yan sa inyong mga ministerial fellowship. Hindi ba masagot? Baba. Grabe talaga yan. Pero tignan mo buhay. Mapagawa ng masama. Tapos yung kanyang prophesying mukhang hindi naman totoo. Mukhang ginagawa-gawa lang niya para hangaan siya ng tao. Para maitaas yung kanyang sarili lamang. Hindi mo naman kailangan ng discernment para maintindihan mo ito eh. Kitang-kita naman eh. Kinit na yung mata na ada makita ng demonyo. I-judge siya dito yung kami. Ada demonyo dito. Siyempre nung ikilim na rin yung mata na, na secret. Hindi mo ito sa secret na secret. Kaya ipagalot na siguro, yung secret ka demonyo. Kung nalangarong tayo yung membro lang, okay, pastor, kana yung mga demonyo tayo magbaga. Mukhang napaghahalata na siya ng kanyang membro. Nagpipreach ako doon sa Davao, sa Palawan, matindi yung anointing, talagang grabe yung kinakain na ako ng anointing ng Panginoon. Agad mo nyo na dito, kung nana Yeruan, nagpipreach mo Yeruan. Ay, kung may mutin, di kayo na gaya, pastor, ang preach ko, gaya, baso ni pastor, daos ika. Mali na pinag-preach, kaya pastor, ang duwaming, ang propeta. Ay, gusto naman pinag-control niya pa sa isang niya. Oray siya mo, di na ka pinag-presikot siya kung pinag-preach na. Alay, nakakal. No, ado tayo ng pastor nga, mapan-mission, mag-preach mo nila. Amen, pastor, tapos ako problema. Isa nga ang pipreach si Jerwan. Kaya mo may isang membro na niya, Jerwan. Nagdingding kanya na. Kasunday na, itinalpas kami ngay. Nalpasan, agawin kami. Ng third offering, love gift.
Yang labuan ako na ipasok isang ng tinadaw yung ipasok na ako mata ng tindati love offering. Mamati na kaya na pa agigid na agigudwa kami nga equal. Wala na din yung best nga kapag-kapsat ko. Ay, wala hindi ko kakong. Wala na. Ukayong. Ay, wala yun ako. Ay, nako. Yeah. Tignan natin yung karakter. Mukhang malayo sa katotohanan. Gumagawa ng mga kababalaghan, pero masama ang takbo ng buhay. Lumayo kayo sa akin kung na mapaggawa ng masama. Alam ko kung saan siya pupulutin. Hindi ako magkakamali. Pastor. Huwag nawa sana. Magbago nawa sana itong taong ito. Baka sakaling maligtas. Pero sabi dahil hindi nila minahal ang katotohanan, iba yung katotohanan, si Christ, hindi nila minahal, hindi nila pinabuhay ang buhay ni Kristo. Ipinagwalang bahala nila. Saan sila dinala? Sa strong delusion, sa malaking kamalian. Kasi maliligtas sana sila. Born again na Ibig sabihin hindi sila maliligtas. Tama o tama? Hindi ko i-interpret yung Bible. Inuunawa lang po natin. Mystery of iniquity is imitation by deception. Nagsa-church sila, nag-worship, tumutugtog, maawit ng mga worship song, nananalangin, nagpo-prophesy, nagpapagaling na may mga karamdaman. Yung ginagawa mo, ginagawa din nila. Kaya hindi mo sila makikilala. Ang tingin mo sa kanila, mga kapareho din nating mga born again. Yung G12 sa Tarlac, akala mo born again din, pero pumasok ka doon sa loob ng iglesia nila, lahat ng mga adulterous doon sa buong Tarlac, makikita mo doon sa kanila loob ng iglesia. Ang sabi ng pastor, hindi balik kung ganyan ang ginagawa nyo, basta mag-iikapulang kayo. Diba gano'n pa yung ang concept hanggang Kristiyano? No, hanggang Kristiyano ko na na. Bakit nang di ako Diyos? Sika, grig-grigat ka. They are theirs. They are harlots. They are not the bride of Christ. I am not condemning them. No. Sinasabi ko lang ang totoo. Akala mo, Kristiyano, pero imitation. Deception by imitation. Ito yung tinutukoy niyang mystery of iniquity. Kunilitan. Andyan po ba tayo, mga kapatid? Ayaw ko sanang ituro ito ngayon eh. Kasi baka matisog ka. Pero ito yung mga naka-line up natin. Diyan magbabalik ka. Hello po. Okay lang po kayo. Salamat sa Panginoon. Pastor Joy, mag-pastor ng kusina. So kung meron tayong, kung naririto tayo sa ganitong kondisyon ng buhay, ito ay warning sa atin. Magising tayo sa katotohanan at lumayo tayo sa kasamaan. Amen po ba? Hallelujah. Okay. Anong oras na ba? 7:56. Mayroong pong suggestion si Pastor Joey. Sabi niya, ano kaya Pastor, palitan natin yung oras natin kasi yung iba daw ay nahihirapan dahil inaabot tayo ng gabi. Ano kaya daw kung sabi niya, suggestion niya lang, gawin natin alauna pagkatapos ng pananghalian. Yung gano'n, siguro pag-usapan na lang natin kung ano ang mapagpapasya natin. Ako po, kahit na gawin ninyong alas 7 pa, payag po ako. Huwag lang naman
alas 12 ng gabi. Pero kahit na po anong mapag-usapan, payag po ako kahit na anong oras tayo magsimula. Amen po. Sa School of Christ po, nagsisimula po kami ng 6 o'clock, natatapos kami, morning yon, natatapos kami ng 9 o'clock p.m. Yan ang School of Christ. Purihin na Panginoon. Okay, next.